Hallelujah. Poon, ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kaniyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matapunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang labis na pagkatakot ng mga apostol sa pagdating ng malakas na unos habang inaampas ng malalakas na alon ang bangkang kanilang sinasakyan. Sinabi dito na halos mapuno din ng tubig ang bangkang lulan kasama si Jesus Nazareno. Subalit ang ating Panginoon, payapa na natutulog. Kaya't sabi ng mga alagad, kanilang ginising si Jesus, Guro, Guro, lulubog tayo. Kaya't bumangon si Jesus at pagmasdan ninyo, kaniyang iniutos na tumigil ang hangin at malakas na unos. Mga kapatid kay Kristo, sino po kaya sa atin ang hindi matatakot kung ikaw ang nasa katayuan ng mga apostol na halos lumubog na ang bangka sa dami ng tubig? Ano kaya ang nararamdaman ng mga apostol? Siguro tayo rin matatakot kagaya nila. Sa totoo lang, bilang mga tao,
marami tayong pagkatakot. Marami tayong pagkatakot na nararanasan at nararamdaman sa mundong ito. Yung iba, takot mawala agad-agad ang kanilang buhay. Takot na magkaroon ng mga sakit at karamdaman. Takot maubos ang mga ari-arian at mga yamang ipinundar. Takot na mag-isa sa buhay. Takot maiwanan ng mahal sa buhay. Takot na maghirap. Takot na lumubog sa mga krisis at problema. Takot tayo sa mga bagay na hindi natin kayang makontrol. Subalit ngayon, ipinapaalala po sa atin ni Jesus Nazareno na kapag kasama natin ang Diyos, ang pagkatakot dapat wala sa ating mga puso. Uulitin ko po, kapag alam nating kasama natin ang Diyos, dapat ang pagkatakot walang puwang sa ating mga puso. Bakit? Simple lang ang sagot. Dahil hindi hamak, mas malaki ang Diyos na kasakasama natin kaysa sa mga unos na maaaring dumating at nararanasan natin sa ating buhay. Mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa mga alon ng mga problema, mga alon ng ating alalahanin, alon ng ating mga pagkatakot. Mas higit na dakila ang Diyos kaysa sa ating mga negatibong pag-iisip. Ngayon po, patuloy tayong pinapaalalahanan ni Jesus Nazareno na huwag tayong kumapit sa mga problema, sa mga unos at alon ng buhay. Kapitan natin ang awa, ang habag, ang kapangyarihan at pag-ibig ni Kristo. Hindi natutulog ang Diyos. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Alam ni Jesus Nazareno ang ating pinagdadaanan sa buhay. Kaya humaharap ka man ngayon sa iba't ibang alon at krisis ng pagsubok ng buhay. Kagaya ng kanyang sinabi, huwag tayong matakot. Ang mga taong takot, maliit ang pananampalataya. Subalit ang mga taong nagtitiwala at kumakapit sa Diyos, inililigtas ng Panginoon. Mga kapatid kay Kristo, ibigay natin ang ating tiwala. Ibigay natin ang ating pananampalataya. At higit sa lahat, ialay natin ang lahat ng ating pagkatakot. Ang mga unos, ang mga alon ng buhay, walang-wala sa kapangyarihan at pag-ibig ng may kapal. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.